Praise God. Palakpakan mo na natin ang Let us pray. Panginoon Diyos, Panginoon, pray ka sa umagang ito sa oras na ito. Salamat po sa pibigay niyo na kami ay makadako sa lugar ito. Salamat sa iyo na pag-iingat. Kawain mo ang ating mga kasalanan. Salamat Panginoon Diyos. Sinatan mo ang mga kapatirang papunta pa lamang sa buhay mo. At pinubuksan namin ang gawain ito, ang Sunday School sa iyong nakikita pangalan. Samahan mo kami sa pag-aaral ng iyong salita at tulungan mo Panginoon. Alam mo Panginoon, wala akong magagawa. We give you all the praise and glory in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Sa mapalakpak sa Panginoon, mga kapatid. Amen. You may be seated. Tuloy natin ito mga kapatid. Praise God. Yung ating topic ay Brother J.N.D. tapos na tayo. Sige pa, sige pa. Okay, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa, sige pa, sige pa. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Okay. Sige pa, sige pa. Okay pa. Okay. Yan, pagod na tayo. Amen. Konting recap lang mga kapatid. Sa book of Isaiah, chapter 45, verse 18, Isaiah 45:18, For thus said the Lord that created the heavens, God Himself that formed the earth and made it, He had established it, He created it not in vain, He formed it to be inhabited. I am the Lord, and there is none else. Amen. Yung pinag-aralan natin nakaraan ng mga konting recap lang. Sabi diyan sa verse 18, sabi ng Panginoon na lumikha ng mga langit. Pakitulad mo yun eh. Praise the Lord. Wala si Lord. Matagal mo yung echo? Praise. Sabi diyan mga kapatid, sabi ng Panginoon na lumikha ng mga langit. God Himself has formed the earth. Ang Diyos mismo ang siyang nag-anyo sa lupa. And made it, ginawa niya ito, He had established it, itinatag niya ito,
He created it not in vain. Ginawa niya itong hindi sira. Parang hindi ito talaga, no? Anyway, tuloy natin. He formed it to be inhabited. So, sabi ng Panginoon, siya yung lumikha ng langit, siya yung lumikha ng palangit, siya yung lumikha ng lupa, ginawa niya ito na hindi sira. Tapos, ang purpose kaya niya ginawa ang lupa ay para tirhan. Para tirhan. Di ba pag gagawa ka ng bahay, hindi mo gagawin yung bahay mo na sira. At ang purpose ng bahay, kaya mo ginawa para ano? Para tirhan. Ganun din yung ganun din ang Diyos na kapatid. Nung nilikha niya yung earth, when God created the earth, He created it not in vain. Hindi niya nilikhang sira. Kaya mga kapatid, hindi niya nilikhang sira yung earth at nilikha niya ito. The purpose of God's creation on earth is to be inhabited. Hindi niya nilikhain yung mundo na walang titira. Amen. Hindi niya nilikhain yung mundo na walang titira. Kaya niya nilikha yung mundo para tirhan. Amen. But when we look at Genesis 1:2, ang sabi ng Genesis 1:2, and the earth was without form and void. No? Ano lang ito? Ito ng mga pinag-aralan natin. Sabi ng Genesis 1:2, at ang lupa ay walang anyo at walang laman. At ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. At ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Amen. So, kung pagdidikitin mo yung Isaiah 45:18, saka yung Genesis 1:2, totally contrast. Kasi sa Isaiah 45:18, nilikha niya yung mundo para tirhan. But here on Genesis 1:2, ang mundo ay walang anyo at walang laman. You got the point there, pinag-aralan na natin ito. But on verse 1, ang sabi ng verse 1, in the beginning God created. Yung salitang created sa Tagalog ay nilikha in the past tense. Nilikha na ng Diyos yung langit at ang lupa. Created na. So, the purpose of God creation, kung bakit niya nilikha yung langit at lupa, para tirhan. But when you go on verse 2, and the earth was without form and void, and the darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the water. Kumontra dun sa verse 1. So, mayroong God theory na in-introduce ko nung nakaraan na between verse 1 and verse 2, mayroong pagitan. May nangyari. Hindi ito magkasunod na pangyayari. Mayroong gap between verse 1 and verse 2, and we don't know how many years. And kung i-apply natin yung principle ng Isaiah 45:18, God created the earth to be inhabited, and then verse 1 says, in the beginning God created the heaven and the earth. In the beginning God created. Nilikha na niya yung langit at lupa, and the purpose of God creation is that earth to be inhabited. So, ang purpose kaya nilikha yung langit at lupa para tirhan. So, on verse 1, allowing kung mahilig kayo sa mga conspiracy theory lang to, mga kapatid, conspiracy theory, sa verse 1, meron nang tumira. Kasi, in the beginning, God created the heaven and the earth. Created na, in the purpose of God creation, sabi ng 45:18 ng Isaiah, is to be inhabited. God created the earth not in vain. Hindi niya nilikha ang lupa na sira. Pag gumawa ka ng bahay, o nagpagawa ka ng bahay, your purpose is your purpose is that house to be inhabited. Kung hindi mo man nantirhan,
Ang gagawin mo dyan, pauupahan mo. Yun the point, mga kapatid. So then, allowing this principle, on verse 1, in the beginning, God created the heaven and the earth. God already created, and the purpose of God's creation of the earth is to be inhabited. So, ibig sabihin, mayroong tumira. Conspiracy theory lang to. Theory lang. Bigyan mo kayo ng isang, okay, mamaya na. Now, the question is, sino ang tumira? Mga alien. Mga alien ang tumira. O mga, hindi natin pwedeng sabihin mayroon ng tao. Kasi the Bible was very clear that the first human was Adam. Si Adam ang unang tao. No, but we cannot deny the fact. We cannot deny the fact kung ang purpose ng creation ng heaven and earth is to be inhabited, mayroon tumira. And then, on verse 2, alisin mo na natin yun. Tatry natin tapusin ito kasi pag-third nag-meet ito. Sa verse 2, and the earth was without form and void. Sabi ng iba, verse 1 and verse 2 is continued action. So, yung sanctuary, there is a gap. Yung sanctuary naman, verse 1 is continuity action of verse 2. So, in the beginning, God created the heaven and the earth. And then on verse 2, we see the earth in preparation of creation. Yun yung the theory of young age. Young earth theory. No? Yun yung young earth theory. Isa naman gap theory. So, yung gap theory, between that and 2, merong nangyari. Yung young earth theory naman, verse 1 and verse 2 are continued action. Continuity of action. Now, put it that way. But on verse 3, and God said, let there be light, and there was light. Nilikha ng Diyos yung liwanag, hindi yung araw. Then verse 4, and God saw the light that it was good, and God divided the light from the darkness. So, nilikha ng Diyos yung liwanag, and then verse 5, and God called the light day, and the darkness He called night, and the evening and the morning were the first day. And God said, let there be a firmament. So, yung firmament, mga kapatid, sa Tagalog ay kalawakan. Magkaroon ng kalawakan in the midst of the waters, and let it divide the waters from the waters. Saan nilagay yung kalawakan? In the midst, sa gitna ng tubig. Bakit? Kasi on verse 2, God said, and the earth was without form and void, and the darkness was upon, ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kalaliman. So, yung mundo na walang anyo at laman, tapos mayroong kadiliman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw, ibig sabihin, ito yung kadiliman, nasa ibabaw siya ng kalaliman. Tapos nandun yung earth. Earth, kalaliman, kadiliman. Kaya on verse 3, let there be light. Doon sa kadiliman na hiwalay yung liwanag sa kayong dilim. At tinawag na liwanag yung day. Hindi yung araw, day. Hindi sa Tagalog araw, yung isa sa Tagalog araw. But verse 3, ang tinrate dyan ay day o umaga. So, na-separate yung darkness and light. And then, dun sa kalaliman, pag sinabi mong kalaliman, tubig ito. So, ina-recap lang ako. Dun sa kadiliman, dun sa kalaliman, tubig ito. And then, on verse 7 say, and God made the firmament. Yung salitang ginamit ng Diyos ay made. Kaya yung ito, key points about Asa and Bara, no? On verse 1, ang sabi diyan, God created. Praise God. God created, on verse 1, sa Hebrew, yung salitang created ay Bara. Bara. Now, on verse 7, and God made the firmament. Yung salitang ginamit dito ng Diyos ay made. Sa Hebrew, yung made ay Asa. So, mayroong pagkakaiba yung Asa at Bara.
So, ito yung ating key point. While both bara and asa are used in that creation account, so nakita natin sa Genesis 1, ginamit yung asa and bara, Genesis 1:1, Bereshit bara Elohim, in the beginning, God created. Bereshit is in the beginning, God is Elohim, and bara is create. So, on verse 7, and God made, ginamit yung asa. Ano ang pagkakaiba? Amen. Ano ang pagkakaiba? Ano ang pagkakaiba ng bara sa asa? So, yung asa on the other hand, describes God's work of making things from pre-existing matter. So, pag ginamit mo yung made, ang ibig sabihin niyang ginawa ng Diyos isang bagay doon sa bagay na mayroon na. Ako nyo? So, yung salitang and God made the firmament. Ginamit yung asa, ibig sabihin, before mayroon ng firmament. Confirming verse 1, kasi sabi ng verse 1, in the beginning God created the heaven. Kasi yung firmament, ito yung kalawakan. No? Yun yung pagkakaiba ng asa sa kabara. Yung ibara naman, ang sabi ng ating keynote, but in the creation of man, asa yung bara? Ayan. But in the creation of man, God used both bara and asa. Why? Because there was already existed being in Genesis 1, angelic being, while it makes sense the use of bara to express that Adam is the first man. So, yung bara, ginagamit ito dun sa bagay na wala pa. Things that God created that not yet been existed. Kaya, tama yung Hebrew 11, ang sabi sa Hebrew 11, and God made everything, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa mga bagay na di nakikita. So, yun yung pagkakaiba ng asa at bara. Pero sa tao, ang Genesis 1:26, and God, sabi ng Bible, and let us made, that's asa, let us made man in our image, and God created. So, dalawa yung ginamit, isang asa at isang bara. Ang sabi ng ating keynote, kaya ginamit both yung asa and bara because before the creation of man, there already being that are living in the planet Earth. Amen. Palagpakan muna natin ng Panginoon mga kapatid. Praise God. That's the gospel. Ito yung pagkakaiba ng kayo. Itaas mo pa nga. Okay, yan muna tayo. Post. So, balik tayo. Sa verse 7, and God made the firmament and divided the waters. Saan nilagay yung firmament? Sa tubig. And God made the firmament and divided the waters which were above the firmament, and it was in. So, nilagay yung firmament, yung kalawakan, sa kalaliman. So, sinabi ko kanina, darkness and light, kalaliman, tubig yan, doon nilagay yung firmament in between the deep. Doon nilagay. Anong trabaho ng kalawakan? Ang sabi ng Bible, to divide the waters which were under and which were below. So ito yung kalaliman, dyan nilikha ng Diyos yung kalawakan. Yung kalawakan, ito yung heaven. Heaven. Yung firmament, yung kalawakan. Ang trabaho niya, he divide the waters above the firmament and he divide the waters below the firmament. Yun ang trabaho ng kalawakan. So kaya wala pa yung araw. Kaya yung Genesis 1, I think yung pag sinabi kong araw, sun, wala pa yung araw, yung sun. Kaya yung Genesis 1:3, at nilikha dyan ay day. Kasi wala pang paglalagyan ng araw, buwan, bituin, at lahat ng mga bagay na nakikita ng mga pananalig ngayon sa kalawakan. Dahil on verse 7, doon palang nilikha ng Diyos yung kalawakan. And on verse 8, tinawag niyo yung kalawakan na langit, heaven. And God called the firmament heaven. So, you see the point there, on verse 1,
Hindi ba yung capturing verse 1, and God created the heaven. Pero dito pa lang nilikha ng Diyos yung heaven. Di ba? Dito pa lang nilikha ng Diyos yung heaven. But on verse 1, and God created the heaven and the earth, and the purpose of God's creation is to be inhabited. Meron talagang tumira sa langit at sa lupa na nilikha ng Diyos. And then on verse, nasundan niyo ba mga kapatid? And on verse 8, on verse 9, and God said, let the waters under the heaven be gathered together in one place. So, ito yung kalawakan, nahiwala yung tubig sa ibabaw sa ilalim. Yung tubig sa ilalim, ito yung tinawag na sea o dagat. Yung tubig sa ibabaw, bago pa yung third heaven, kaya sa Revelation meron kayong nakikita yung bed o yung floor ng langit ay salamin na napakalinaw. So it makes sense, no? Kasi pag yung dagat, tinignan mo, malinaw talaga yan. Kaya wala talagang makakarating ng third heaven kahit anong spaceship ang inventory ngayon ng tao o ni Elon Musk, Elon. Hindi talaga makakarating sa third heaven. Kasi meron pang tubig above the heaven o above the firmament. If we will go into believe the book of Genesis. Kaya malaking factor sa atin yung book of Genesis. Sinasabi nito talaga yung creation. Now, we go, no? So, yung tubig sa ilalim, ito yung dagat. And what the Bible say, and God said, let the waters under the heaven be gathered together in one place. Lahat ng tubig na nasa ilalim ng langit, ng heaven ay madako lang sa isang lugar. At ano ang nangyari? And let the dry land appear, and it was so. Doon pa lang lumabas yung dry land. Ano yung dry land? In dry land, and God called the dry land, on verse 10, and God called the dry land earth. Yung dry land, ito yung mundo. Ito yung earth. But on Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and the earth. Created na. And applying the principle of Isaiah 45:18, mayroon nang tumira. Mayroon nang tumira. Pero here, nakita natin on verse 10, dito pala lumabas yung earth. How it come? Now, continue reading the Bible on verse 16. Makikita na natin, ilikha ng Diyos, yung lahat ng hayop, etc., etc. But on verse 26, and God said, let us make man in our image. Dito pala nilikha ng Diyos yung tao. So, we will not going to contend or magkakaroon tayo ng paniniwala na hindi si Adan at Eva ang unang tao. I believe Adam and Eve are the first human being. Sila talaga yung unang taong nilikha ng Diyos, Adam and Eve. But we could see dito pa lang sa Genesis 1:26, nilikha ng Diyos si Adan at si Eva. So, ginamit yung salitang made and create. On verse 26, let us make man in our image and in our likeness. And then on verse 27, so God created man in His own image. So, pinakikilala ko sa inyo ngayong umaga mga kapatid, yung dalawang view. So, yung unang view, the first view is the God, and the second view is the young age theory. Now, on the God theory, mayroong tumira sa Genesis 1:1 before na mangyari yung Genesis 1:2. So, sa Genesis 1:1, in the beginning, God created the heaven and earth. Mayroon nang tumira. Ang tanong na lang ngayon, to prove the God theory, sino yung tumira? Sino yung tumira? Now, we go to Book of Revelations. Book of Ezekiel, chapter 28.
Okay. 28:12, dito po sabi, Son of man, anak ng tao, take up a lamentation upon the king of Tyrus. Gumawa ka o kumuha ka ng lamentation palagoy tungkol sa hari ng Tyrus at sabihin mo sa kanya, Thus saith the Lord God, sabi ng Panginoong Diyos, Thou sealest up the sum. Ikaw yung, ano sa Tagalog ng sealest? Ikaw yung nagtatakda ng lahat ng bagay. Pagkas, nakalalim na Tagalog, Thou sealest up the sum, no? Halimbawa, sa isang opisina, walang tatakbong trabaho kung hindi mo makikita sa dokumento yung pirma ng mayroong otoridad sa dokumento, sa trabaho mo yun. Halimbawa na lang sa timesheet. Pag yung timesheet, kung ka sa accounting, bago approval ng accounting yan, kailangan natin yung pirma ng supervisor, ng manager, kung anumang departamento yun, and then, ng timekeeper, and then, ang pinakahuli makikita ng pirma dyan, na kahit natin yung tatlong pirma na yun, kung wala yung pirma ng CEO, o sa kami naman yung CEO? CEO? CEO, Executive Officer, ano yung isip? Chief, yan. Pag di mo nakita yung pirma ng CEO, hindi ang aprobahan ng accounting, yung payroll. So, yung daw, yung salitang and say unto him, Thou say the Lord God, Thou, ikaw yung pumupuno ng lahat ng mga bagay. Ibig sabihin, yung tinutukoy dito na creation o being. Kasi it was applied, it was alluded to the king of Tyrus. No? Yung tinutukoy dito na being that alluded to king of Tyrus ay mayroon siyang kapamahalaan. Yun ang ibig sabihin ng pagka-CEO ikaw yung, maaaring hindi ikaw yung may-ari, anak ka yung may-ari, o ikaw yung may-ari ng kumpanya. Yun yung CEO. So, meron siyang kapamahalaan sa isang lugar. Yung inaalog dito. Then, sabi diyan, full of wisdom, ano pa? Siya ay mayroong punong-puno ng karunungan and perfect in beauty. So, perfect in beauty. Then, sabi diyan, Thou hast been in Eden, the garden of God. So on verse 13, nakatira yung being na ito sa Eden, sa hardin ng Diyos. No, so, this being may be alluded to someone more than a king. Maaring tao, alluded to a king or to a celestial being. Hindi lang siya tao. Kasi, sabi niyan, he had been in the Garden of Eden. Look, every precious stone was thy covering. At lahat ng mahalagang bato ay tumatakip o recovered. Pinamalupiyay. Iyon, sakto. Pinalalamutihan siya ng mga bato. Ano yung mga bato? Sardius. Ano ba yung Sardius? Okay, hindi na lang yung Sardius. Parehas tayo, hindi ko rin alam. Topaz, hindi ko rin alam yung topaz. Yung tupak, alam ko. And diamond, yung diamond, medyo alam natin. Now, we will go to diamond dahil ito lang yung pamilya ng bato na kilala natin. Saka yung gold. Merong emerald, may jasper, may sapphire, may gold. Now, yung being na ito, yung palamuti niya, pag nakatitikal yung bato, yung diamond na lang. Yung diamond, do we have an idea kung ilang taon bago makabuo ng isang diamond? Hindi yung diamond na ginawa sa laboratory, may diamond na ginawa sa laboratory, 24 hours na meron ka. Pero yung natural diamond, do we have idea kung ilang taon? I-search sa Google, millions of years. See that? Yung palamuti, nung being na to, na diamond, kaya mahal ang diamond eh.
millions of years bago ka makapag-create ng diamond. So, kung totoo na yung diamond ay palumikita sa katawan, meron na siyang diamond, kailan yung panahon na ito, more than 6,000 years ago, more than 2,000 years ago, maybe 3,000 years ago, yung being na ito, alluded to King Cyrus, meron siyang diamond. That diamond, makakabuo lang ng diamond millions of years. Ibig sabihin, the earth that we have, more than 6,000 years ago. Kasi yung diamond eh. No, kaya yung young age theory na ang earth is only 6,000 years ago, mahirapan silang i-deny yung diamond. Bakit may diamond? Ngayon, ang problema ng gap theory, ilang milyong taon, hindi naman pinakita ng Bible eh, ilang milyong taon na yung earth. Pero there was a dateless past na nilikha ng Diyos ang langit at lupa, tinirhan ng mga being na naging sanhi upang ang mundo ay, sinabi ng 1 Peter, the earth, the heaven and the earth, that then was being overflowed by water. Inanyuan sa tubig yung langit at lupa noong unang panahon. Nabalot ng tubig kung bakit nagkaganon dahil sa mga being na ito. Ngayon, sino ito? On verse 14, thou art the anointed cherub that covereth. So, yung tinutukoy dito, na nilikha ay cherubim. So, hindi tao. Cherubim is isa sa mga uri ng angel. So, siya ay cherubim, and thou art the anointed cherub that covereth. Siya yung anointed cherubim that covereth. Pag sinabi mong that covereth, ibig sabihin ito, siya yung defense. Diba sa military, cover the perimeter. Inutusan ka nung ng leader na i-cover mo yung lugar. So, ibig sabihin, dedepensahan mo yung lugar. So, yung cherub na ito, yung cherubim na ito, meron siyang kapamahalaan to cover. So, binigyan siya ng Diyos authority to cover, and this is the earth. Yung first creation ng Genesis 1:1. In the beginning, God created the heaven and earth. Now, ano ang nangyari? On Isaiah chapter 40, bago natin puntahan ito. On Isaiah chapter 40, sabi niya, thou art thou fallen from heaven, O Lucifer. So dito pinakilala na yung cherubim na yun. Yung cherubim na yun ay si Lucifer. Oh, Lucifer, bakit ka nahulog mula sa langit? Harap thou cut down to the ground. Ikaw ay bumagsak sa lupa. Ikaw na nagpapahina ng mga nasyon. So, si Lucifer, yung anointed cherub na binigyan ng Diyos ng authority to cover and to seal up the sun. Nahulog mula sa langit. Ano ang kanyang ginawa? Siya na nagpahina sa mga bansa. So, during the time of Lucifer, may mga bansa na. Yun ang sabi rito. May bansa. Now, the question is, may tao na ba sa mga bansa na yun? Amen. For thou was said in thine heart. Now, kung may tao naman sa mga bansa na yun, so, hindi pala sila ay matanda ng unang tao. So, magmumula naman yung utak nyo. Saan kumuha ng asawa si Cain? Kabiling mo na yan sa kanila. Ano ang nangyari so meron ng mga bansa. Meron ng mga bansa at si Lucifer sa yung he is the general. Kung matatawag natin general because he's series of the sun. CEO o chief executive officer. Kumbaga sa isang una niya.
Thou hast said in thine heart, I will ascend in heaven. So, sinabi niya sa kanyang puso, aakyat ako sa langit. Bakit aakyat sa langit? We go back to Ezekiel 28, yung kanilang transportation, na sabi ng Bible, you walk up and down. You go up and down, no, to and fro. So, kung baga yung salitang up and down, madali siyang makaakyat sa langit. So, the means of their transportation that time is by telepath. No? Kala nyo, invento lang ng tao. Telepath. Mamaya nandito, mamaya mawawala. Ay, di ba nung araw yung mga panahon namin noon, napaka-importante, so napaka-imposible na magkaroon ka ng telepono sa kamay mo. Tapos naging TV yung telepono. So as technology goes by and by and by and by, maraming na-invento yung tao. And I will tell you one truth, mga kapatid, during the time of Noah, ang nagturo ng lahat ng technology sa tao ay mga fallen angels. So there is a possibility that on our world today, as the technology goes by, di natin alam mga behind that AI, behind that technology, a fallen angel that teach the people or a person how to be advanced in technology, because Lucifer, yung kanyang means of transportation is up and down. Kaya nakakakit siya sa langit. Kaya nagkaroon siya ng kaisipan, aakyat ako sa langit, at lalabanan ko ang Diyos in short word. Kasi hintay natin. Okay. At ang sabi ng Bible, binagsak siya ng Diyos. Binagsak siya ng Diyos sa lupa. So, dito sa Psalms 8:3, sabi dyan, when I consider thy heavens, ano sa Tagalog consider? Isipin ko ang langit at ang gawa ng kanyang mga daliri, ang buwan, ang bituin na kanyang inayos. Ano ang tao upang alalahanin niya? Ang anak ng tao na binisita niya, sapagkat nilikha niya itong mababa kaysa mga anghel. So, man are created lower than angels. So, skip muna natin yun. And has crowned him with glory and honor. Uy, nawala. Ayan. So, skip muna natin yan, babalikan natin yan. Ito muna. Thou makes him to have dominion. Thou makes him to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Ang sabi dyan, ginawa niya sila na mayroong kapamahalaan o kapangyarihan sa lahat ng gawa ng kanyang mga kamay, at ilagay sa ilalim ng kanilang mga paa ang lahat ng mga bagay. So, yung creation ng Diyos, kung bakit niya nilikha, upang yung lahat ng ginawa ng Diyos, the sun, the moon, the stars, the Milky Way, yung bang nakikita natin sa kalawakan, kung ano man ito na sinasabi ng siyensya, ng science, God made it to be controlled by His creation. Amen. Kaya hindi posible na ang tao makarating ng Mars. No? Kasi ito yung principle ng Bible. So, if this principle is true, kung ito ay totoo sa tao, dahil sabi niyan, God made man little lower than the angels. And if the principle also is true, that the angel are the first inhabitant of the earth and the heaven, this is true also in their time. Nung panahon ni Lucifer, lahat ng gawa ng Diyos is under His dominion. Amen. Amen. So, ibig sabihin, nung wala pa yung tao, if you will going to put it that way,
that the angels are the first inhabitant of the earth and heaven, lahat ng nilikha ng Diyos, the moon, the stars, mga kung ano namang mga bagay, kaya yung cherubim na ito, iba't ibang mamahaling gato, yung nakapalamuti sa kanya, ang lahat ng ito ay under His dominion. Ibig sabihin, sila yung kauna-unahan taga-pamahala. Before God said to Adam, make dominion at dominion sa lahat ng aking ginawa. Bago pa sabihin ng Diyos ito sa tao, sinabi mo na sa angel. So, this makes sense kung bakit sa Genesis 3, right now, kung bakit galit na galit sa atin ang mga fallen angel. Amen. Magpaparapalang ko lang mga So, this is the God theory, no? Okay, taas mo na konti. Ayaw pa lang makapag. So, tapusin kasi. So, it makes sense why Satan tempted Eve in Genesis 3. And also makes sense why the first couple thrown out the Garden of Eden. So, sa Genesis 3, it makes sense kung bakit si Satanas tinip niya si Adan at si Eva, si Eva at si Adan, si Eva at si Adan, at kung bakit pinalaya sa Genesis 3:22, and the Lord God said, behold, the man is become one of us, to know good and evil, and now, lest we put forth his hand, and take also of the tree of life, and eat and live forever. So, kaya pinalaya sila ito, and it makes sense kasi angels are created higher than us. So, ang angels ay spirit, hindi sila namamatay. So, kaya kahit fallen angels, makikita natin, gumagalaw pa rin sila. Sabi ng Ephesians 2, Satan is the prince of the power in the air that worketh in the children of disobedience. So, kaya gumagalaw sila kasi kahit nabansa na sila, hindi sila namamatay. Kaya yung tao, tinukso ni Adan at ni Eva, nung sila ay fall into temptation, walang magagawa ang Diyos kundi palayasin sila sa Eden. Bakit? Kasi doon sa Garden of Eden, nandun yung puno na yung bunga, bukod dun sa bunga ng tunog, good and evil, nandun din yung puno na tree of life. No? Kasi yung tao, nagkasala na, alam mo nila yung mabuti at masama. Tapos, kung kakain sila ng tree of life, hindi sila mamamatay forever. Forever mabubuhay. Gusto mo ba yun? Forever kang mabubuhay, pero you are on the curse of sin. Kaya walang magagawa ang Diyos kundi palayasin sila. Kundi paalisin sila. So, this makes sense also. Pakibaba mo nga ng konti. Pakibaba. Sorry. Ayan. Pagka sinabi ko baba, mahina yung okay, done. Babalikan natin. This makes sense, Psalms 8:3-6, for thou hast made him little lower than angels. Ginawa ang tao na mas mababa kaysa mga anghel because angels are spirit being and men are not a spirit being. And then has crowned him, ito yung wala ang anghel. Though angels are created higher than us, ito yung wala sila. And has crowned him with glory and honor. Yung tao, ginamitan ng Diyos sa salitang crown dyan. Kinoronahan, ibig sabihin ng kinoronahan, hindi lang yung tinutuwa ka sa ulo, kundi binalutan ka. Yung tao, binalutan ng glory and honor. So, it makes sense, kaya nung kinain nila yung bunga ng mabuting pasaba, anong nangyari sa kanila? Nakita nilang sila ay hubad. Bakit? Nahubad yung damit na ginawa ng Diyos. The glory and honor. Kaya they found themselves naked. Ito yung wala yung anghel. So, it makes sense. Now, taas pa. 15 minutes. Taas pa. Replenish and fill.
Huwag na, hindi tayo matatapos. Taas mo ba? Okay, saan? Babaan mo mga konti. Replenish and fill. Huwag na. Taas na. Taas na. Yan, ay din na tayo. Diaper turing. So, that's the gap turing, mga kapatid. So, yung gap turing, there is a time that earth and heaven are dominated or inhabited by angels. Now, the young age theory, Genesis 1:1 and 8, in the beginning God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, let there be light. Taas mo pa. Tapos na mo natin yan. Taas mo pa. Okay. Taas mo pa ulit. Okay, taas mo pa. Taas mo pa ulit. Kasi 15 minutes na lang mga kapatid. Okay. Okay, dito mo, taas mo ang konti. Okay, sige. Okay. The idea of true creation is not really found in the Bible except in two ways. On Genesis 1:1 and 2. There is a little passage in Jeremiah 4:23 define the meaning of without form and void, but the context refers to the holy city of Israel. So sinasabi ng mga young age theory na yung idea na mayroong dalawang creation. The first creation is the creation heaven of the earth that been habited by the angels, and the second creation, yung recreation ng from Genesis 1 to tuloy-tuloy hanggang sa nitayin ng tao, meron lamang itong wedge dahil sa sinabi ng passage sa Jeremiah 4:23. In Jeremiah 4:23, tumutukoy daw yung form and void sa Holy City of Israel. Now, kas pa naman ito. Amen. Now, ito yung verse ng young age to Matthew 9:4. And he answered and said unto him, have you not read? Hindi mo ba nabasa sa kasulatan na and that which made them at the beginning made them made and be made. Sabi ng Panginoon sa bibig ng ating Panginoon, hindi mo ba nabasa sa kasulatan na nang pasimula. So, our Lord Jesus Christ saying, though not indirectly, He was saying that the beginning of creation was when God made man, made and be made. Funny point. Walang beginning doon sa theory ng God na mayroong gap in 1:1 and 1:2. Dahil sabi ng Panginoon, the beginning was when God made man, made and be made. So that's the point. And then on Romans 5:12, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. So yung kasalanan pumasok sa pamamagitan ng isang tao. Sino yun? Si Adan. Doon pumasok yung kasalanan, proving the young age theory. Walang nilikha na unang kila Adan at Eva. Dahil kila Adan at Eva, pumasok yung kasalanan. Then Romans 8:19 and 22, ayan, taas na natin, nagpasa na natin, ang same na din na nag-focus pa. Itong Hebrew 11:3, you see this. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God. So the things which are seen were not made of things where do appear. So, tingnan natin ang sabi dyan. Ang lahat ng mga bagay sa pamagitan ng pananampalataya, naunawaan natin na ang sanglibutan ay pinrain o ginawa ng Diyos sa pamagitan ng salita ng Diyos. Yung mga bagay na nakikita, natin ay ginawa ng Diyos sa pamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. So, we could see yung pagkakaiba ng made and create. See, Genesis 1:1, God create man
In His image, God created the heaven and the earth. In Genesis 1:7, God made the firmament. So, ginamit yung salitang made because before the sun, the moon, kaya kung babasahin niyo, in Genesis 1, and God made the heaven, and God made the sun, and God made, because yung salitang made, this refers that it was there before. Ngayon, kung ginamit yung salitang create, and God create, wala pa. It's been created by the things that have not been existed yet. So, here, in Hebrew 11:1, lahat ng bagay na nakikita natin ngayon, nilikha ng Diyos sa mga bagay na hindi nakikita. Amen. Revelation 13:8, the Lamb of God is slain from the foundation of the world. So, yung Kordero ng Diyos, pinatay na simula pa ng foundation ng sanglibutan. But on October 8, ito, tingnan ito, give up now thy loins, kay Ama. Ang kausap dyan ng Diyos ay si Job. Sabi niya, talian mo ang iyong baywang. Give up o magsitunas mo kayo sa magtatanong ako sa iyo, I will demand of thee. Sabi ng Panginoon, sabi ng Diyos, and answer daw me, sagutin mo ako, nasaan ka nang nilikha ko yung pundasyon ng mga lupa? So, 13:8, the Lamb of God is slain since the foundation of the world. Now, tinatanong niya yung tao, tinatanong niya si Job, Job, nasan ka? Nung nilikha ko yung pundasyon ng mga lupa. So, it seems that God asking us, demanding us, kung meron itong retroactive, this word of God, retroactive to our time today, nasaan tayo nung nilikha ng Diyos yung pundasyon ng lupa? So, even Job was not there. Amen. If Job will be, kung siya ang kumakatawan sa tao, even Adam and Eve was not there when God created the foundation of the world. Now, who had laid the measures thereof, if thou knowest, or who had stretched the line upon it, whereupon are the foundation thereof fastened, or who laid the cornerstone thereof, when, ito yung sabi ng Bible, when the morning star sang, the morning star pertaining to the angels, and all the sons of God shouted for joy. Taas natin. Yeah. Lord, the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. Doesn't prove that the angels are the first inhabited the earth. We find in Revelation 38, the Lamb is made from the foundation of the world. Ito yung kanilang argument. So, nung foundation ng sanglibutan, nung tinatatag ng Diyos ang pundasyon ng sanglibutan, ang nandoon ay mga anghel. Amen. Mga sons of God, sila yung nagala. Sila yung they shouted for joy. So, there's something there. Bakit sila nagala? Bakit sila umawi? Talaga bang sila talaga ang first inhabitant of the earth? Now, we go to conclusion. Suri lang yan. Believing in the God theory will find you hard time to answer what happened to the fallen angels, including Lucifer after the universal flood. The universal flood dyan, yung sinabi ng First Peter, the heaven and the earth, that was overflowing water. Pag naniwala ka, believing in the God, parang pag hindi mo pinaniwala yung God theory, magkakaroon ka ng mahirap na kasagutan kung ano ang nangyari sa mga fallen angels. Other hand, believing the God theory will find you hard to answer when did Lucifer fall. So pagka naniwala ka sa young age theory, ito yung isang mo, magkakaroon ka ng mahirap na pagpapaliwala kung kailan nangyari yung Lucifer fall. Then, conclusion lang tayo. Ito yung view ko mga kapatid. The view in God theory doesn't tell that there is a billion or million years the earth has. There is a dateless past. Ito yung view ko ay sabihin niyo mga kapatid. At the God happened, the fall of Lucifer, and his angels being the heavens and earth in tohu wabohu,
and darkness was upon the face of the deep. Tohu, the earth was without form and void. Adam is the first human and the sole origin of humankind. Again, konti na lang itong mga pagpapitaas na. Okay. There is no humans without soul or humanoids. Walang mga tao na walang kaluluwa o humanoids gaya ng pinaniniwalaan wala ng iba. Who perish in a universal flood, but they are angels that rebelled in Lucifer in Isaiah 45. Okay, taas na natin. Pagkapos na tayo. Ibasa natin kanina. Sige, basa ko ba? Then, again, ito gusto ko iwan na tanong sa inyo mga kapatid. Gusto ko i-pose ito sa inyo. Ezekiel 28:13, Thou hast been in the garden of Eden of God. Every precious stone was thy covering, the sardius, topaz, cassolet, and the diamond. So ito, AI overview. Yung si Lucifer na tutukoy doon, meron siyang nakapanguliting diamond sa kanyang mga kasuotan. Diamonds take a very long time to form, with most natural diamonds being between 1 billion and 3.5 million years old. They form deep within the Earth's mantle, requiring immense pressure and heat over extremely long periods. While the exact duration varies, the process can take anywhere from hundreds of millions to billions of years. Taas na natin. Awalan mo. So, yun ang iingong sa inyo. Yung angel, meron siyang kalamuti ng diamond. Now, search ninyo ilang bilyong taon bago ma-form. Yung natural diamond lang. Kasi yung diamond na laboratory, 24 hours lang para mabasa ko ba. So, ngayon, bakit lumabas yung diamond? Bakit nagkaroon ng diamond kung ang diamond ay billions of years before? Kung bakit meron tayo ngayon, sinasabing ang kasagutan ay yung nangyari sa Noah's flood. Kasi sa Noah's flood, sa Noah's flood, nagkaroon ng pagulan. Pagulan mula sa langit, at binanggit ng Bible, fountains of water flow from the earth. So hindi lang nanggaling ang tubig sa langit, dun sa fountains of water. So sinasabi ng mga komentary, yung fountains of water daw, ito yung mga bulkan. Nang pumutok yung mga bulkan, hindi lang apoy ang kasupre, kalaon ng tubig din nilabas niyan. Kaya mabilis na napuno ng tubig ang mundo. That's a global, mundo lang. Pagka sinawag natin universal, kasama yung langit, pero hindi kasama langit yung global lang. So pagputok ng mga bulkan, kasama lumabas doon yung mga diamond. That billions and millions of years bago magawa. I'm not saying that Earth is millions of years, but I'm saying there was a dangerous past, the time of the angels, and the time of the Spirit. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Wala na po, tapos na ako na kayo tayong lahat. Huwag tayong Dakilang Diyos, Panginoon, salamat po sa mga salitawan ng mga pag-aaral, kuhigit na. Salamat po sa mga kapitid. Sa salukutan mo palagay mo, ibigay mo ng aking sa mga. Hindi ko ito, Jesus name.
Separate ang tubig.